May mga lugar sa mundo na kumikislap, bumabaluktot, sumasabog o aktibong sinusubukang patayin ka. Ang ating planeta ay isang galeriya ng mga likas na kababalaghan na parang imposibleng mangyari. Ang ilan ay kayang tapusin ka sa loob ng ilang minuto. Ang iba naman ay parang hindi dapat umiiral. Patunay ito na mas malikhain at kakaiba ang kalikasan kaysa iniisip natin. Bilang 50. Ang baybayin ng Ara. Parang ipininta ng mga nahulog na bituin, ang atoll sa Maldives. Kumukutitap ito ng misteryosong asul na liwanag kapag bumabagsak ang alon. At lahat ng ito ay dahil sa isang advanced na mekanismo ng depensa ng mga organismo. Para itong SOS signal na maaaring makaakit ng mas malalaking mandaragit para kumain. Kinakain ang mga nanggugulo sa plankton. Mula sa dagat, dadako tayo sa mga lagusan at sikreto ng isang nawalang sibilisasyon. Bilang 49, ang mga senote ng Yucatan ay nasa isang tagong network ng binahang kuweba na parang vault ng mga lihim. Matatagpuan dito sa malinaw na tubig ang mga buto ng hayop sa panahon ng yelo at relikya ng Maya. Itinuturing ng sinaunang Maya ang malalaking sinkhole bilang lagusan sa ilalim ng mundo at pinag-aalayan nila ito. Sa ngayon, nagsisilbi na itong underwater museum sa ilalim ng gubat. Kung tubig ang pag-uusapan, may lawa sa Africa na walang katulad ang itsura. Numero 48. Narinig mo na ba ang Lake Retba? Ako, hindi rin, bago ko gawin ang video na ito. Dati itong sobrang alat at puno ng mikrobyo, kaya mukha itong dambuhalang mangkok ng strawberry milk. Mahalaga ang lawa sa ekonomiya, kaya maraming oras ginugugol ng mga mang-aani sa pagkuha ng asin. Gumagawa ang mga mikrobyo ng natural na panangga laban sa araw para maprotektahan ang balat ng mga manggagawa sa Afrika. Magandang tip yan para sa susunod na pangingisda ko. Puntahan naman natin ngayon ang lawa sa Canada na nag-iiba ng itsura kada panahon. Numero 47. Tuwing tag-init, ang Spotted Lake sa British Columbia ay namumuo at nagiging polka dot na may makukulay na mineral na lawa-lawaan. Tingnan mo yan. Ang mga lawa na ito ay puno ng mga mineral mula sa magnesium sulfate hanggang sa bakas ng pilak at titanium. At may mga benepisyo yan. Ginagamit ito ng First Nations laban sa sintomas ng arthritis. Ngunit hindi laging tubig ang humuhubog sa pinakakakaibang hugis sa mundo. Number 46. Ang baluktot na kagubatan ng Poland ay may misteryo. Bawat puno ay nakayuko ng 70 degree na anggulo at walang sino mang buhay na nakakaalam kung bakit. Ang mga teorya ay mula sa pakikialam ng tao hanggang sa pinsala ng niebe. Nabigo ang mga eksperimento ng muling pagtubo na tularan ang mga punong may kakaibang anggulo, kaya pala isipan pa rin sa botanika ang kagubatan. At hindi lang iyon ang kakaibang inihahain ng daigdig bilang numero 45. Sa Namibia, milyon-milyong tigang at pulang bilog ng lupa ang nagkalat sa disyerto. Parang malaking connect the dots ito. Ang mga formasyon ay tumutulong mag-regulate ng moisture sa isa sa pinakamalupit na kapaligiran. Ang mga pattern ay sumasaklaw ng libu-libong milya kwadrado. Parang natural na crop circles ng daigdig, pinapanatili ng mga kolonya ng sand termite. Mula fairy circles hanggang mga lawa na sobrang nakakalason, kaya nagkakaroon ng hiwalay na mundo. Hindi rin sila naroroon sa inaasahan mong lugar. Numero 44, nakatago sa kailaliman ng mga alon ng pulang dagat. May mga lawa sa ilalim ng dagat na sobrang lapot at alat na kahit ang mga submarino ay kayang lumutang sa ibabaw ng mga ito. Ang mga lawa ay halos walang laman ng oxygen at naglalaman ng mataas na konsentrasyon ng mabibigat na metal. Pero sa kung anong paraan, namumuhay pa rin doon ang mga tube worm. Nag-evolve sila para mabuhay sa kapaligiran na kayang pumatay ng halos lahat ng nilalang. Pero hindi mo kailangang sumisid sa pinakamapanganib na dagat para makahanap ng tubig. Wala iyong saysay. Bilang 43, taon-taon, malalaking yelong gulong, mas malapad sa isang city block, ay umiikot sa ilog Prumska malapit sa Westbrook, Maine. Unti-unting kumikiskis ang mga disk sa tabing ilog hanggang maging perpektong bilog. Ang ilan ay daan-daang talampakan ang lapad, kaya kayang sakupin ang buong ilog. Ngayon, tingnan natin ang mas kakaibang alon. Bilang 42 asparatos na ulap, magugulo at umiikot na alon na agad pumupukaw ng pansin. Wala sila sa tubig kundi nasa kalangitan sa taas natin. Ang mga asparatos na ulap, gawa sa singaw ng tubig, ay opisyal lang kinilala noong 2017 kahit matagal na itong naobserbahan ng mga amateur na tagamasid ng ulap. Mukha silang kakaiba, parang mula sa science fiction na pelikula, pero hindi sila delikado at senyales pa ng pag-stabilize ng atmosfera. Kung gusto mo ang mga ganitong malalimang talakayan tungkol sa heograpiya,
siguraduhing pindutin ang subscribe button. Ginawa na ang kanayanin ng kalikasan ang lahat ng mahihirap na gawain. Itinuturo ko lang ito ngayon, tara na sa West Coast ng Amerika at kakaiba ito. Tubig bilang 41 sa baybayin ng California, pwedeng maging kulay kalawang na pula ang dagat sa araw at biglang kuminang ng neon asul. Kapag lumubog ang araw, nagiging nakakalason ang algae bloom na delikado sa lamang dagat, pero sa gabi, ang ilan ay kumikislap ng asul. Kapag ginulo ng mga alon, ang biohazard ay nagiging isang kamanghamanghang palabas ng liwanag. Pero hindi lang sa dagat biglang nagkukulay ang tubig. Numero 40. Ilang linggo bawat taon, ang ilog Cano Cristales ay nagpapakita ng psychedelic na kulay. Dahil sa halamang tubig, nagiging pula, dilaw at berde ang tubig na parang umaagos na bahaghari. Sinisip-sip ng mga halaman ang araw kaya sila nagniningning. Maliit lang ang tsansa mapanood ang palabas na ito. Ganito lang ang ilog ilang buwan sa taon at nawawala tuwing tagtuyot kapag natutulog ang mga halaman. Ngayon, pupunta tayo sa lugar na manipis ang crust ng mundo, kaya parang ibang planeta ang tanawin. Bilang 39, ang lupa sa Dalal Hydrothermal Fields sa Ethiopia ay parang neon na bangungot ng asidong lawa at chimenea ng asin. Mukha itong isang base ng mga alien kaysa isang lugar sa mundo. Isa ito sa mga pinakaliblib at hindi matitirhang lugar sa ibabaw ng mundo. Umaabot sa 115 degrees Fahrenheit ang temperatura doon. Ngunit may mga nabubuhay pa rin. Kung matatawag mong buhay ang maliliit na mikrobyo, mula sa isang matinding temperatura patungo sa isa pa. Numero 38. Isipin mong may dugong dumadaloy mula sa lupa. Parang horror movie scene, pero sa Antarctica, totoo o parang totoo. Ang Blood Falls ay resulta ng isang likidong puno ng bakal na umaagos mula sa isang imbakan na nakulong sa ilalim ng yelo. Sa halos 2 milyong taon ito ay nakahiwalay sa sikat ng araw at oxygen sa buong panahon. Kapag nahanginan ang likido, nag-o-oxidize ang bakal at nagiging kulay dugo ang glacier. Malamang natatakot ang mga penguin sa pulang yelo. Ngayon, punta tayo sa bato. Tama ang talas nito para makahiwa. Bilang 37 sa Madagascar, may kagubatang ang mga puno ay gawa sa matatalim na limestone needles, sapat para makahiwa ng laman. Ang matutulis na anyong lupa ng Chingi de Bemaraja National Park ay bumubuo ng isang natural na kuta na halos imposibleng daanan, pero nagagamit din ang mga Chingi. Ginagamit ng limur ang matatalim na bato para makatakas sa mandaragit, at may ilang uri na nabuhay sa ibabaw ng matutulis na tuktok. Gayunpaman, may ilang tanawin na hindi lang pumuputol, sumasabog pa. Bilang 36 ang dakilang geyser sa Hujadalur, kanlurang Iceland, ang orihinal na tagabuga ng tubig. Nagpapalipad ito ng kumukulong tubig hanggang 200 talampakan mula pa noong taong 1150 at dito rin nagmula ang pangalan ng lahat ng geyser sa mundo. Kahit mas napapansin ngayon si Stroker dahil sa madalas nitong pagsabog, nananatiling makasaysayang puso ng lakas ng bulkan ng Iceland ang geyser. Ngayon, tuklasin natin ang pinakamalamig na disyerto sa mundo bilang 35 na may sub-zero na temperatura. Totoo ito. Hindi pa umulan sa ilang bahagi ng tuyong lambak ng Antarctica sa loob ng milyong taon. Isa ito sa pinakatuyong lugar sa mundo at halos walang halumigmig. Dahil sa tuyong hangin, may mahigit 6,000 lawa ang dry valleys. Natuklasan ng mga mananaliksik na may mga bakterya ring nabubuhay dito, patunay na nakakahanap ng paraan ang buhay para makibagay. Isipin mong may lawa na kusang natutuyo. Bilang 34, ang Lost Lake sa Willamette National Park, Oregon ay nawawala tuwing tag-init. Isang malaking butas sa ilalim ng lawa, ang parang higanting drain, hinihigop ang tubig papunta sa mga lava tube sa ilalim ng lupa. Napupuno ulit ito kapag natutunaw ang niyebe bawat panahon, paulit-ulit ang siklo na parang eksaktong mekanikal. Nabigo ang pagtatangkang takpan ang mga butas gamit ang bato at debris. Kaya taon-taon, parang umaalis lang ang lawa, pero minsan, hindi naman talaga nawawala ang tubig, nagtatago lang ito. Numero 33. Ang Lençóis Maranhenses sa Brazil ay may walang katapusang puting buhangin na may libu-libong malinaw na lawa. Ang bawat isa ay magkakaugnay at dumadaloy ang mga ilog sa lugar na ito, kaya naman namumuhay ng sagana ang mga isda kahit pa may mga buhanginan at matinding init. Sa mga tuyong panahon, talagang naghuhukay sila ng malalim sa mga buhanginan, hinahanap ang mamasa-masang bahagi ng putik. Ngayon, palitan mo ang puting buhangin at mga lihim na lawa ng isang baybayin na nilikha ng apoy. Numero 32. Ang Rhinocef jara sa Timog Iceland
ay isang itim na dalampasigan na napapalibutan ng matataas na haliging batong parang inukit ng higante. Ang buhangin ay galing sa bulkan at nabuo sa pagsanib ng lava at malamig na Atlantic. Sa kabila ng Instagrammable na ganda nito, kilala ang dalampasigan sa mga sneaker waves. Ang malalakas at biglaang alon ay maaaring tumama sa dalampasigan at magdulot ng panganib sa mga walang kamalay-malay na turista. Mula 2007 hanggang 2025, nagdulot ito ng 6 na pagkamatay at 12 emergency rescue. Pero hindi kailangan ng tubig ng alon para maging mapanganib. Numero 31, ang biglaang pagbaha ang humubog sa makikitid at paikot-ikot na daang bato ng Antelope Canyon sa Arizona. Libu-libong taon ang ginugol ng rumaragasang tubig sa pag-ukit ng mga pader nito. Sa kabila ng matinding init at magaspang na lupa, naging tanyag itong atraksyon sa turista, ngunit nananatiling mapanganib. Sa tag-ulan, pwedeng maging delikadong bitag ng baha ang kanyon para sa mga naglalakad. Hindi lang tubig ang pwedeng gawing mapanganib ang isang tanawin. Numero 30. Ang Cotopaxi sa Andes ay isa sa pinakamataas na aktibong bulkan sa mundo. Umaabot ng 19,000 at 300 talampakan. Ang perpektong hugis at niebeng tuktok nito ay nagtatago ng marahas na ugali. Ang pagsabog nito ay mabilis na natutunaw ang mga glacier sa tuktok, nagdudulot ng lahar na rumaragasa sa mga kalapit na lambak na higit 62 milya bawat oras. Dahil sa pabago-bago nitong kalikasan, mahigit 300,000 katao ang nanganganib sa bawat pagsabog nito. Mula sa kumikislap na dagat at tagong kuweba hanggang sa dumudugong at umiikot na mga ilog ng yelo, madaling mapalampas ngunit di malilimutan ang mga likas na hiwaga ng mundo. At hindi pa tayo kalahati sa paglalakbay na ito. Bilang 29, ang sundong sa Vietnam, pinakamalaking kuweba sa mundo, ay napakalaki na may sariling gubat, ilog at sistema ng panahon sa loob. Sapat ang laki ng mga silid para maglaman ng 40 palapag na gusali. Nabubuo ang ulap sa kuweba dahil sa pagkakaiba ng temperatura, kaya nabubuhay dito ang natatanging ekosistema na wala na sa ibang lugar. Kahit malaki ito, natuklasan lang noong 1990 ng isang lokal na naghahanap ng kahoy pero nakalimutan din niya ang lugar. Umabot pa ng 2008 bago muling natuklasan ang pasukan. At mula noon, naging tanyag na atraksiyong panturista ito. Sunod, isang nagilong ibabaw na nagtatago ng matinding init sa ilalim bilang 28. Ang troll kunga o dila ng troll ay manipis at patag na tipak ng bato na nakausli sa ibabaw ng 2,000 at 300 talampakang bangin at may tanawing nakakakilabot na mga ngatog ang iyong tuhod. Nabuo ito dahil sa paggalaw ng yelo noong panahon ng yelo na nagkayod at naghiwalay ng bato. Kahit matibay ito, bahagyang gumagalaw kapag malakas ang hangin, kaya mas mainam na huwag tumayo malapit sa gilid. Ipagpalit mo ang hangin at bangin para sa panganib. Nakakulong sa ilalim ng yelo. Bilang 27. Ang Vatnajökull sa Iceland ay isang malaking malawak na yelo na parang bombang maaaring sumabog. Nasa ibabaw ito ng ilan sa pinakamapanganib na bulkan sa mundo. Kapag sumabog ang mga bulkan, natutunaw ang yelo sa ilalim at nabubuo ang malalaking subglacial na lawa. Dahil dito, nagkakaroon ng biglaan at mapaminsalang pagbaha na maaaring makasira sa dadaanan nito. Noong 1934, isang subglacial na pagsabog ang naglabas ng 3.5 cubic miles ng tubig sa loob ng 3 araw. Kahit na may kaakibat itong panganib, napakaganda ng glacier kaya ginamit ito bilang lokasyon ng pelikula para sa James Bond at Game of Thrones. Ituloy natin ang tema ng ilalim ng lupa ngayon sa kabilang hemisphere bilang 26. Sa mga kuweba ng Kengo sa Timog Africa, lumaki at naging malalaking estruktura ang sinaunang dripstone. Unti-unti silang lumalawak mula pa bago ang huling Ice Age. Ngunit hindi lang dripstone ang atraksyon dito. Pinalamutian ng mga pinta ng Bushman, mahigit 4,000 taon na ang nakalipas, ang mga pader ng kuweba. Ayon sa pinakaunang gabay na tumawid sa buong sistema ng kuweba, naglakad siya ng mahigit 29 na oras at tinatayang 15 at kalahating milya ang nilakbay. Hanggang ngayon, may mga manlalakbay na nakadidiskubre pa ng mga kuweba na sumusuporta sa teorya niya. Sa ibang panig ng mundo, ang kwento ay hindi nakatago sa ilalim ng lupa, kundi nakaukit sa ibabaw ng lupa. Bilang 25, ang Ilog Colorado ang humukay sa Grand Canyon na may lalim na 1 milya sa milyon-milyong taon. Kahit na may higit sa 1,000 kuweba, 335 lang naitala at isa lang ang bukas sa publiko. Bukod sa ganda ng tanawin, matatagpuan sa kanyon ang nayon ng Supay,
ang pinakaliblib na komunidad sa Lower 48 na estado. Mararating ito sa 8 milyang lakad, helicopter o pagsakay sa mola, mula pinakamababang bahagi ng mundo hanggang sa ilan sa pinakamataas. Bilang 24, ang Torres del Paine sa Chile ay parang bangungot. 3 matutulis na granite na tore ang umuusbong mula sa lupa, gaya ng mga ngipin. Pinakamataas sa 3, halos 8,200 talampakan ang taas. Ang mga tuktok na ito ang sentro ng pambansang parke at pangunahing atraksyon ng mga umaakyat mula sa iba't ibang bansa. Ang mga malayelong asul na lawa ay dagdag ganda sa karanasan. Isa ito sa pinakamaganda at matinding tanawin sa katimugang hemisphere. Ang ibang tanawin ay tumatayog sa itaas mo, habang ang iba ay biglang bumabagsak ng walang babala. Numero 23, ang Horseshoe Bend sa Arizona, na tinatawag ding East Rim ng Grand Canyon, ay isa sa pinakasikat na liko ng ilog sa mundo. Hinukay ng Colorado River ang isang nakakalulang U-shaped na daan sa batong sandstone. Ang pinakamagandang tanawin ay mula sa 1,000 talampakang bangin kapag tumingin ka pababa. Pero hindi iyon naging hadlang sa mga turista. Kahit na nagsimulang maningil ng parking fee ang kalapit na lungsod ng Page, at mula 2019 kumita na sila ng mahigit $20.3 milyong sa mga bayarin. Ngayon, palitan mo ang 1,000 talampakang bangin ng bumabagsak na tubig. Bilang 22, ang Saljalandsfoss sa Iceland ay mula sa natutunaw na yelo ng glacier na dumadaloy sa batong bulkaniko na bumubuo ng talon na 197 talampakan ang taas. May kuweba sa likod ng talon kung saan pwedeng maglakad ang mga bisita papasok sa silid sa likod ng tubig. Tuwing taglamig, nagyeyelo ang ambon mula sa talon, kaya nagmumukhang malaking katedral ng yelo ang paligid. May planong magtayo malapit pero nabawasan ito. Sa kasalukuyan, nananatiling walang harang ang Saljalandsfoss, pero sa ibang bahagi ng mundo, nagiging mas mapanganib ang tubig. Bilang 21, ang Grand Prismatic Spring sa Yellowstone ay isang malaking lawa na may makukulay na neon at tubig na sapat ang init para pakuluan ang tao sa ilang minuto. Sa 370 talampakan ang lapad, ito ang ikatlong pinakamalaking hot spring sa mundo. Umaabot dito sa 160 degrees Fahrenheit ang init, kaya nabubuhay ang mga mikrobyong mahilig sa init. Sila rin ang dahilan ng iba't ibang kulay na guhit, kaya parang heat map ang spring. Ngayon, palitan natin ang geothermal heat ng natutunaw na glacier. Bilang 20. 12 milya mula sa downtown Juneau, Alaska, makikita ang Mendenhall Glacier. Kung matapang ka, pwede kang gumapang at tuklasin ang kumikislap na asul na lagusan ng sinaunang yelo. Maaaring magkayak ang mga tao sa mga kuweba ng yelo na taon-taong natutunaw at nabubuo, kaya walang bisita ang nakakakita ng magkaparehong anyo. Nakakalungkot dahil sa pagbabago ng klima, umatras na ang glacier ng 1.7 milya mula pa noong 1929. Kamakailan, umatras ang glacier mula sa lawa ng Mendenhall sa unang pagkakataon sa makabagong kasaysayan. At habang umaatras ang yelo, sumusulong ang karagatan. Bilang 19. Bagamat biblical ang pangalan, ang 12 Apostles ay grupo ng limestone sa baybayin ng Victoria, Australia. Sa kabila ng pangalan, 9 lang noon ang mga tore at 7 na lang ngayon. Unti-unting kinakain ng dagat ang mga ito. Noong 2005, bumagsak sa tubig ang tore na 100 at 60 talampakan dahil sa patuloy na pag-alon na sumisira sa bangin. Inaasahang may mabubuong bagong tumpok sa hinaharap. Sa ibang lugar, hindi pagbagsak ng bato ang panganib, kundi ang pagtayo malapit sa gilid. Bilang 18, ang Prekestolen sa Noruega ay isang matarik na bangin na nakausli sa fjord na may halos 2,000 talampakang lalim. Nabuo ito dahil sa paglawak ng yelo sa bitak ng bato na naghiwalay sa mga ito. Maraming bisita, pati base jumper, ang naaakit sa kamanghamanghang tanawin bawat taon. Ang daan patungo sa bangin ay pinatatag sa tulong ng mga Nepalese na Sherpa upang kayanin ang dumaming mga tao. Susunod, isang bangin na parang nagyelo habang gumagalaw. Bilang 17, isipin mo ang isang napakalaking alon na parang nagyelo sa lugar, pero gawa ito sa granite wave. Ang rock sa Australia ay isang 50 talampakang bangin na hinubog ng kemikal na pagguho. Sa milyon-milyong taon, ang maiitim na liken ay nagpapalakas ng ilusyon ng alon na bumabangon sa disyerto. Naniniwala ang mga lokal na tribong katutubo na nilikha ito ng isang dambuhalang bahagharing ahas na hinila ang katawan nito sa buong lupa, kaya't nagkaroon ng malalim na kahalagahang kultural ang lugar.
Sa ibang lugar, laging gumagalaw ang mundo. Bilang 16, sa libu-libong taon, regular na nagpapalipad ng kumikislap na mga bato. Sa gabi, ang Stromboli ng Italia sa mahigit 2,000 taon. Mahigit 3,000 talampakan ang taas nito at isa sa pinakaaktibong bulkan sa mundo. Dahil sa madalas na pagputok na kita sa buong isla at dagat, tinawag itong parola ng Mediterranean. Pero hindi lahat ng lakas ng mundo ay galing sa init. Bilang 15, ang Perito Moreno Glacier ay isang napakalaking pader ng asul na yelo sa Argentina na umaabot ng 19 na milya. Ang bigat nito ay nagtutulak sa fjord at bumubuo ng natural na ice dam. Ang mataas na presyo ng tubig ang dahilan ng pagbagsak ng dam, na nagdudulot ng pagbagsak ng maraming yelo at tubig sa lawa at mga ilog. Ang mga pagbagsak na ito ay pangunahing atraksyon ng turista na nagpapalago ng ekonomiya ng Patagonia. Mula sa gumuguhong glacier hanggang sa hindi namamatay na apoy. Bilang 14, isang pagkakamaling gawa ng tao ang nagdulot ng hukay na may lapad na 200 talampakan sa disyerto na patuloy nang nasusunog ng mahigit 50 taon. Nabuo ang Darbasa Crater sa Turkmenistan nang bumagsak ang isang operasyon ng pagbabarena sa deposito ng gas sa ilalim ng lupa. Upang maiwasan ang paglabas ng nakalalasong methane, sinadyang sinindihan ang hukay, inaasahang mauubos ang apoy sa loob lamang ng ilang araw. Sa halip, mas malaki pala ang reserba ng gas sa ilalim kaysa inaasahan at patuloy pa ring nagliliyab ang apoy. Sa paglipas ng mga dekada, tinawag ang lugar na mga tarangkahan ng impyerno. Hindi lahat ng pagkasira ay sinadya. May ilan na dulot ng mga bagyo. Bilang 13, sa baybayin ng Scotland, may 450 talampakang sandstone stack na tinatawag na Old Man of Hoy. Dahil kahawig ng tao mula sa ilang anggulo, dito nakuha ang pangalan ng pormasyon. Malalakas na hangin, agos at alon mula Hilagang Atlantiko ang humubog at tumibag sa mga bangin, kaya naiwan ang tore na nag-iisa sa dagat. Ang mga puwersang iyon ay patuloy na nagpapaguho dito, kaya hindi maiiwasan ang pagbagsak nito. Habang may tanawing nauubos, may iba namang nabubuo. Bilang 12, ang Pamukkale sa Turkiya, na ibig sabihin ay Kastilyong Bulak, ay isang burol na gawa sa travertine, uri ng batong apog mula sa tubig tabang. Galing ito sa mga mainit na bukal na puno ng mineral. Habang dumadaloy pababa, naiiwan ang puting mineral na bumubuo ng mga terasa na parang nagyelong talon. May 17 mainit na bukal na dumadaloy sa pormasyong ito na umaabot ang temperatura sa 200 at 12 degrees Fahrenheit. Dahil sa likas nitong ganda, kinilala ang Pamukkale bilang World Heritage Site noong 1988. May mga talon na hindi tahimik at kumikislap, nilulunod ang paligid nila. Bilang 11, ang Iguazu Falls ay isang hanay ng halos 300 talon sa hangganan ng Argentina at Brazil. Sama-sama, bumubuo sila ng pinakamalaking sistema ng talon sa mundo at ang malakas na lagaslas ay naririnig mula sa milya-milyang layo. Ang pinakamahabang bagsak ay umaabot sa nakakamanghang 269 na talampakan. Ayon sa lokal na alamat, nabuo ang mga talon ng balakin ng isang Diyos. Napakasalan ang isang babae, ngunit tumakas ito kasama ang kanyang minamahal na tao gamit ang isang bangka. Dahil sa matinding galit, hinati ng Diyos ang ilog San Antonio, lumikha ng Iguazu Falls at isinumpa ang magkasintahan na mahulog habang buhay sa bangin. Nakita natin ang mga bulkan na sumasabog sa schedule, mga glacier na biglang pumuputok, mga bangin na malapit nang bumagsak, at malalaking kuweba na may sariling ekosistema. Narito na ang 10 pinakamagagandang likas na tanawin na tiyak na magpapahanga sa iyo. Bilang 10, ang tubig ng Rio Tinto sa Espanya ay napakayaman sa bakal, kaya't para itong ilog ng dugo dahil sa mahigit 5,000 taon ng pagmimina ng tanso, pilak at ginto. Naging napakamaasido ng tubig na nakatutunaw ng mabibigat na metal at nagdudulot ng polusyon. May mga microorganismo pa ring nabubuhay dito. Pinag-aaralan ng NASA ang mga extremophile dahil ang chemistry ng ilog ay halos tulad ng sa Mars, na nagpapahiwatig kung paano maaaring umiral ang buhay sa labas ng daigdig, ngunit hindi lahat ng kakaibang tubig sa mundo ay mapanganib. Siyam, nabuo ang isla ng Marieta sa Mexico libu-libong taon na ang nakalipas dahil sa aktibidad ng bulkan. Noong mga taong 1900, ginamit ang lugar para sa pagsubok militar na nagdulot ng mga kuweba at mga gumuhong pormasyon ng bato, kabilang ang sikat na nakatagong dalampasigan. Habang sumisikat ang mga isla, nagdulot ang turismo ng malaking pinsala sa kalikasan tulad ng pagkasira ng coral reef.
Noong 2016 ipinagbawal ng pamahalaan ng Mexico ang pagbisita. Ngayon, tanging mga pawikan, ibon sa dagat at migratoryong humpback na balyena ang dumadalaw. At sa isa pang liblib na sulok ng mundo, ipinapakita ng kalikasan ang sarili nito sa mas malaking sukat. Bilang 8. Nakatayo ito sa taas na 700 at 41 talampakan. Ang Kayator Falls ng Guyana ay isa sa pinakamakapangyarihang single drop na talon sa buong mundo. Mahigit 23,000 cubic feet ng tubig ang bumabagsak sa gilid nito bawat segundo. Hindi man kasing sikat ng Niagara o Victoria Falls, mas mataas ang Kayator kaysa sa kanila at nakatago sa gubat ng Guyana. Ngayon, palitan natin ang bumabagsak na tubig ng mundong hinubog ng apoy bilang 7. Sa Iceland, natatakpan ng makapal na lumot ang matutulis na bato kaya kakaiba ang tanawin. Ang Eldran Lava Field sa timog ng bansa ay nabuo noong isang napakalaking pagsabog noong 1783 at 84 at sumasaklaw ng mahigit 200 at 18 milya kwadrado. Ginamit ng NASA ang kakaibang lupain dito para sanayin ang Apollo astronauts. Kahit na galing sa apoy, ang lumot sa field ay napakasilan at inaabot ng dekada bago gumaling kapag nasira. Numero 6. May lihim ang New Mexico. Sa ilalim ng lupa, ang Carlsbad Caverns ay may malaking silid na gawa sa apog na may 4,000 talampakang haba, pinakamalaki sa Hilagang Amerika. Ang mga stalagmite at formasyon ng mineral ay nakahanay sa sahig at pader na nabuo sa milyon-milyong taon. Tuwing gabi, daan-daang libong paniki ang lumalabas sa kuweba papuntang disyerto para manghuli. Umalis na tayo sa ilalim ng lupa. Ang susunod na lugar ay ginagawa pa. Numero 5, ang Hawaii, lupain ng apoy, ay pinatutunayan ng Kilauea na ang ibig sabihin ay bumubuga. Ang Kilauea ay matatagpuan sa Big Island ng Hawaii at isa ito sa pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Sumabog na ito ng mahigit 60 beses mula 1,983 pa lang. Bawat pagsabog ay nagdadala ng lava sa dagat, lumilikha ng bagong lupa sa baybayin at patuloy ang prosesong ito. Sunod, isang kakaibang pangyayaring panahon na walang katulad sa mundo. Numero 4, ang lawa ng Maracaibo sa Venezuela ay halos gabi-gabing tinatamaan ng libu-libong kidlat dahil sa walang tigil na bagyo. Tinatawag na Catatumbo Lightning. Ang mga bagyong ito ay tumatagal ng hanggang 9 na oras at gumagawa ng 160 kidlat kada minuto. Ang penomenong ito ay sanhi ng hangin sa ibabaw ng mainit na lawa at latian, habang ikinukulong ng mga bundok ang init at halumigmig. Halos tuloy-tuloy ang bagyong elektrikal dito, patunay na hindi lang 2 beses tumatama ang kidlat sa lugar na ito. Mula sa mga bagyong elektrikal, lumipat tayo sa init ng bulkan sa kakaibang lugar. Pangatlo, ang isla ng Saunders sa South Atlantic ay 1,200 milya mula sa Antarctica at tinatampukan ng bundok Michael. Isang aktibong stratovolcano na may natatangi at palagi ang lawa ng tunaw na lava. Iilang bulkan lang sa mundo ang may ganitong fenomena na umaabot sa halos 2,400 degrees Fahrenheit ang temperatura sa ibabaw. Sa kabila ng matinding init, ang isla ng Saunders ay mayroon pa ring nakakagulat na dami ng mga hayop, kabilang ang mga penguin, elephant seal at milyon-milyong seabird. Ang abo ng bulkan ay madalas makaapekto sa mga pugad, pero nakakabawi pa rin ang ekosistema, patunay ng pag-aangkop ng buhay kahit sa mapanganib na kapaligiran. Hindi lang matinding init ang kalagayang inangkopan ng buhay. Numero 2, ang tubig ng lawa ng Bogoria sa Kenya ay kumukulo at napaka-alkalina na kayang pumatay ng karamihan sa mga hayop. Dahil sa tindi ng kondisyon, natural na napepreserba ang mga patay na ibon ng init at mineral. May halos 200 mainit na bukal at geyser sa baybayin ng lawa na patuloy nagpapanatili sa mapanganib na kapaligiran. Sa kabila ng lason, milyon-milyong pink na flamingo ang nagtitipon sa lawa para maghahanap ng pagkain at lumalangoy pa rin ang mga tilapia. Hindi lang hayop ang kayang mag-adapt sa matitinding kapaligiran. Sa wakas, sa isla ng New Britain, Papua New Guinea, naroon ang Tivurbor, isang aktibong bulkan na nangingibabaw sa tanawin. Noong 1900, 74 isang malakas na pagsabog ang nagbaon sa bayan ng Rabaul sa Abo at Pumays. Nagkaroon lang ng 19 na oras ang mga residente para lumikas. Dahil sa emergency drill at maayos na plano, kakaunti ang nasawi. 5 tao ang namatay, kabilang ang tinamaan ng kidlat. Kahit delikado, nananatili pa rin ang mga tao sa lugar na iyon.
Maraming gumagamit ng init ng bulkan para magluto at magpainit. Muling binubuo ang buhay sa paligid ng minsang sumirang bulkan. Salamat sa pagsama ngayon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung nais pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ang notifications. Malaking tulong po ito. Maraming salamat muli at magkita-kita tayo sa susunod dito sa Mapak.